everybody! Welcome back po sa aking YouTube channel and for today's video. Sagot naman po ito para doon sa tanong ng isa nating sender na kung saan ang tanong niya, may karapatan nga daw ba sa naiwang property ng kanyang mga magulang yung isang bata na naka-apelyido o nakalagay sa birth certificate na siya ay anak pero hindi naman siya legally adopted at hindi naman siya totoong anak. Okay? So, yung case na to ay very similar sa case na i-discuss ko today. May GR number 138493 and na-desisyon na nito ng Korte Suprema noong June 15, 2000. So, itong nag-iisang anak ng tagapagmana kasi ang kanyang mga magulang ay namatay noong 1990 at 1996. Okay? Pero noong September 20, 1996, may ipinanganak na isang batang babae. Hilot, pinanganak siya sa pamamagitan ng hilot doon sa bahay ng kanyang mga magulang. Okay? Ang nanay nitong batang babae na to ay ang kanilang housemaid o katulong. So, nung naipanganak yung bata, niregister itong bata bilang anak ng kanyang magulang. Okay? So, in short, pineke yung kanyang birth certificate. Nilagay doon na ang nag-inform o yung informant ay ang nanay. Okay? Na nung time na yon, 54 years old na at saka yung kanyang tatay ay 65 years old. Okay? So, sinasabi niya na ang totoong nanay ng batang ito na ipinanganak noong 1996 ay yung kanilang katulong at ang tatay nito ay isang construction worker na hindi naman nakapirma sa kanyang birth certificate, hindi siya acknowledged. Nung time na yon, 15 years old siya nung ma-witness niya yung pangyayaring yon. Okay? Nagkaroon ng ganitong kaso kasi nung namatay ang kanyang mga magulang at may naiwang property, nag-file siya ng petition na siya ang nag-iisang tagapagmana. Okay? Ngayon, ito namang batang ipinanganak noong 1996, nag-file ng petition for partition kasi sabi niya, wait lang, dalawa tayong anak. So, maghahati tayo sa naiwang property ng ating magulang. Yun ang, kaya nagkaroon ng kasong ito. Okay? So, yun ang nilalaman ng petition. Ang sabi niya, 54 years old na yung nanay ko nung ipinanganak siya noong 1996, 65 years old yung tatay ko. So, imposible na siya ay kanilang anak nitong mag-asawang namatay na may mga naiwan na property. And sinasabi nga niya na peke lang yung birth certificate ng bata. So, sumagot naman nitong bata. And ang sabi niya, sa kanyang birth certificate, kanyang nanay at tatay ay itong dalawang namatay na may naiwang property. At sila ay magkapatid nitong nag-file ng petition. Okay? Sila ay full-blooded sisters ayon sa kanyang certificate of birth na permado ng kanilang nanay. Meron din itong pinakitang certificate of baptism, yung baptismal certificate na tinatawag natin. Meron ding report card ng estudyante na lahat ay nakapangalan at iisa sila ng apelyido. Okay? So, pagdating sa korte, ang sabi ng korte, yung ebidensya ay nag-prove na itong bata ay hindi nga biological child ng namatay na mag-asawa. And sinabi rin ng korte na walang ebidensya na nagpapakita na itong nanay ay nabuntis noong time na ipinanganak nitong bata noong 1996. Okay? Kasi nung time na yon, ang sabi ng korte ay 54 years old na yung nanay. And yung kanyang last pregnancy ay noong 1941, nung naipanganak nga itong nag-iisang anak. Okay? So, sabi ng korte, napansin din nila na yung birth certificate ay hindi permado ng local civil registrar. Okay? At yung signature ng nanay doon ay different or magkaiba doon sa kanyang ibang
signature. Okay? So, umapila itong bata na inakusahan na may pekeng birth certificate. And sabi niya, walang karapatang questionin, walang karapatan itong kapatid ko na questionin yung karapatan ko na magmana bilang isang anak kasi under Article 171 ng Family Code, ang may karapatan lamang na mag-question sa pagiging anak ko ay ang tatay or in special circumstances, yung tagapagmana. Okay? And sabi nga ng korte, etong argumento na to ay hindi tama. Okay? Etong in this case, itong nag-iisang tagapagmana ay may standing to sue in this present action kasi under Rule 3 ng Rules of Court, siya ay tinatawag na real party in interest. Bakit real party in interest? Kasi siya yung mabibenefit o siya yung maaapektuhan ng desisyon ng korte kung sakaling ma-find out ng korte na meron pa palang ibang tagapagmana kasi maaapektuhan yung kanyang hereditary rights, yung kanyang karapatan sa mga properties na naiwan ng kanyang magulang. So, sinasabi pa nung bata na yung kanyang birth certificate ay may presumption of regularity kasi ito ay isang public and official document. Okay? Ang sabi ng korte, yung testimonya ng nanay na siya ay hindi anak cannot overcome the presumption of regularity ng birth certificate. Okay. Ano ba tong irregularity? Yung mga irregularity na nakita sa birth certificate ay nagne-negate ng presumption of regularity. Ano ba tong mga irregularity na to? Una, hindi siya permado ng local civil registrar. Pangalawa, yung signature ng nanay na nakalagay doon ay iba doon sa kanyang signature sa ibang dokumento na napresenta bilang ebidensya during the trial. Pangalawa, sabi ng korte, yung mga circumstansya nung time na yon during the birth of the child ay nagpapakita na etong batang ito ay hindi tunay na anak. Bakit? Kasi walang ebidensya na etong nanay ay nagbuntis nung time na yon. Walang medical records, walang doctor's prescription, maliban lamang doon sa birth certificate. In fact, sabi ng korte, walang witness na naipresenta para magsabi na etong nanay na ito, yung nanay na may naiwan na property, ay nagbuntis nung time na ipinanganak itong bata. Okay? And sabi pa ng korte, 54 years old na yung nanay nung time na yon. So, at that late or advanced age, dapat hindi siya sa bahay nanganganak. Dapat sa medical hospital kasi medyo delikado na yung ganoong sitwasyon. So, highly suspicious na nanganak siya sa bata sa pamamagitan ng sa bahay sa pamamagitan ng isang hilot. Okay? And, ang sabi pa ng korte, the most significant evidence ay yung deposition ng ina na sinasabi niya na hindi siya ang ina ng batang ito at hindi rin siya anak ng kanyang asawa. Alright? So, yung presumption na valid yung birth certificate dahil ito ay isang public at official document ay hindi pinanigan or hindi binigyan ng konsiderasyon ng korte dahil yung mga surrounding circumstances, yung mga ebidensya na ipresenta during trial ay nagpapakita na nakakaduda na siya ay anak nga ng mag-asawang ito. And wala rin siyang maipakitang ebidensya na siya ay anak maliban lamang dun sa nag-iisang peraso ng birth certificate na kung saan dun din nanggaling yung kanyang baptismal certificate at student record. Maliban dun, wala na siyang naipakitang iba pang ebidensya. So, ang sabi ng korte, wala rin siyang maipakitang rason kung bakit yung kanyang ina ay nagbigay ng deposition na nagsasabing hindi siya ang anak. Hindi siya anak
ng nanay na yon. Okay? So, ang sabi ng korte, a birth certificate may be cancelled upon proof na ito ay gawa-gawa lamang. Okay? Thus, a void certificate, void is a certificate which shows that the mother was already 54 years old at the time of child's birth and which was signed not by the civil registrar or by the supposed mother. Anong ibig sabihin nito? Sabi ng korte, void yung isang birth certificate na kung saan ang ina ay 54 years old na nung time na naipanganak yung bata at hindi ito napirmahan ng civil registrar o kaya ng nanay. Okay? So, ayun lamang po. And in this case, walang karapatan na magmana yung batang nakalagay na anak doon sa peke na birth certificate. Okay? So, hindi siya nagkaroon ng karapatan na magmana dun sa mga naiwang ari-arian ng magulang na namatay. Thank you for watching, and please like and follow my Facebook page, Attorney Promdi, and please subscribe to my YouTube channel, Attorney Promdi. Thank you!